Hello there, ako si Attorney Chato Olivas ng Easy Law Online. Pag-uusapan natin sa video na to ang preliminary investigation under the 2024 DOJ rules. Ang preliminary investigation or tinatawag natin na PI ay isang gatekeeper ng criminal justice system. Ayon sa Rule 4 Section 7 ng Department of Justice Circular 15, 2024, ito ay proseso para malaman kung may sapat na ebidensya para sampahan ang isang tao ng kaso sa korte. Ito ang mga criminal hacks mo para sa topic na ito. Hack number 1, the new standard of evidence. Dati, probable cause. Ngayon, mas mataas na ang bar. Dapat ay may prima facie evidence. Ito ang ebidensyang sapat na para itayo ang isang kaso maliban na lang kung mapabubulaanan. Kailangan may reasonable belief na ang respondent ay maaaring makonvict sa trial. Kung baka lang, i-dismiss yan. Hack number 2, the virtual PI hack. Hindi na kailangang mag-absent sa trabaho o klase para lang pumunta sa DOJ. Pwede nang gawin ang proseso via video conferencing. Available ito sa initial hearing basta't ang prosecution at ang mga parties ay may tamang teknolohiya. Hack number 3, identifying the parties. Rule 4, Section 8. Para hindi ka malito kung sino ang sino sa PI stage, ang complainant ang nag-file ng reklamo. Pwedeng ang offended party maaaring maging individual or kumpanya, authorized representative, or law enforcement agency katulad ng police or NBI. Ang respondent naman ang tao o partido na inirereklamo ng isang krimen or violation. So eto na ang Easy Law Receipt Ready tip para sa iyo. Tandaan, sa PI stage, respondent pa lang ang tawag sa kanya, hindi accused. Bakit? Kasi wala pang formal na information na naifa-file sa korte. Ang information, ito ay ang equivalent sa complaint na ipina-file sa korte sa isang criminal case. Isang hack na siguradong ikokorek ka ni Prof kapag nagkamali ka. Hanggang sa muli, ito si Attorney Chato Olivas, Easy Law Online.